Magandang hapon. Mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes, garantisadong mabilis lang to. Lagpas kalahating milyong deboto ang sumama sa pista ng Poong Jesus Nazareno sa Maynila. Isa namang photojournalist ang namatay kaninang madaling araw habang nasa coverage ng traslasyon. Mabilis na balitang hatid ni Michelle Guillam. Opisyal na nagsimula ang traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ilang minuto bago mag-alas 4 kaninang madaling araw. Mula Quirino Grandstand, naging mabilis ang usad ng andas sa mga unang oras. Pero bumagal na ito kalaunan dahil sa dami ng deboto na sumalubong at mga gustong sumampa. Yari sa kabila ng paulit-ulit na panawagan ng pamunuan ng Quiapo Church na wag nang sampahan ng andas. Pinabagal rin ang prosesyon ng pag-aagawa ng mga deboto sa dalawang lubid na nakakonekta sa andas, dahilan para magkapulupot-pulupot ito. Bago mag-alas 3 ng hapon sa may Quezon Boulevard northbound, naputol ang isa sa mga lubid ng andas. Dinala ang naputol na lubid sa Quiapo Church na siya namang pinag-agawan pa ng mga deboto. Kahit na tirik ang araw ngayon sa Maynila, hindi ito alintana sa mga deboto na nakiisa sa pista. Samantala, namatay ang isang photojournalist habang nagko-cover ng kaganapan sa traslasyon kaninang madaling araw. Ayon sa Manila Police District, malapit sa MPD Station 5, si Armelito Son nang bigla itong matumba at napag-alamang inatake sa puso. Naisugod naman siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Nakiramay ang Presidential Task Force on Media Security sa kanyang pagpanaw. Ayon sa ahensya, sa kabila ng pagkakasakit ng photojournalist noong mga nakarang araw, ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang trabaho. Naway magsilbian nila itong paalala sa ibang media workers na maging maingat sa kanilang kalusugan at kaligtasan habang ginagampanan ng tungkulin. Sa tala ng Quiapo Church, as of 2 p.m., umabot sa 681,300 devotees ang nakiisa sa traslasyon, habang 192,000 naman ang sumama sa prosesyon ayon sa Manila PIO. Sa latest data ng Philippine Red Cross, umabot sa 536 na deboto ang nabigyan nila ng tulong medikal hanggang 3 p.m. Sa kabuang bilang 262 ang naitala bilang minor cases, kabilang ang pagkahilo, minor wound, galos at sprain. 10 naman ang itinuring na major cases gaya ng deep laceration, matinding pananakit ng ulo at puncture wounds. 14 ang kinailangang isugod sa iba't ibang ospital dahil sa rib fracture, kawalan ng malay, chest pain at dislocation. As of 4 p.m., nasa Arlegui Street na ang andas at sunod na tutungo sa Nepomuceno Street. Nakahanda na ang Birhen del Carmen sa San Sebastian Church para sa tradisyonal na pagdungaw sa kanyang anak, ang Poong Jesus Nazareno. Sa tingin ng pamunuan ng simbahan ng Quiapo, posibleng magtapos ang traslasyon sa loob ng 20 oras katulad noong nakarang taon. Michelle Guillam para sa All TV News, Channel 2. 8 luxury vehicle at ang iba ay naka-bulletproof pa na posibleng gawa pa abroad ang nasamsam ng mga otoridad sa isang condominium compound sa Taguig City. Ang mga ito, pagmamay-ari o kaya naman ay konektado kay resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Narito ang report. 14 na pawang mga mamahaling kotse ang naka-alerto sa Bureau of Customs na pinaniniwala ang pagmamay-ari o di kaya ay konektado kay resigned Congressman Zaldico. Kabilang sa listahan ng Customs ang mga sasakyang Rolls-Royce, Ferrari, Lexus at Cadillac. Kagabi sa bisa ng search warrant na ibinaba ng Manila Regional Trial Court sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, sumalakay ang mga operatiba ng Bureau of Customs at Highway Patrol Group para masamsam ang mga luxury vehicles sa parking lot ng isang condominium sa BGC Taguig City. 8 sasakyan ang na-recover ng mga otoridad na nagkakahalaga ng humigit kumulang 150 million pesos. Ang iba nga ay mga bulletproof pa. Nakitaan na walang kaukulang mga dokumento ang mga ito kung saan nakapangalan din sa kumpanyang gaya ng SunWest Construction. Kasalukuyang nasa kustodiya muna at naka-impound ang mga sasakyan sa pangangalaga ng ICI.
Sa kabuuan, 34 na sasakyan na nakatali kay Ko ang nasamsam na ng mga otoridad. Ayon naman sa abogado ni Ko na si Attorney Roy Rondain, may mga sasakyan umano nitong mga nagdaan na basta na lamang kinuha dahil nakaalarma na nangangahulugang nakaw umano. Papaano raw ito nangyari gayong pagmamay-ari ito ng mga kumpanya at ng kanyang kliyente? Magsasampa umano sila ng kaso. Sa iba pa mga balita, patuloy na hinahanap ang 38 katao sa gumuhong landfill sa Cebu kahapon. At nawawalang PhilAm student, nakita na ilang araw matapos ang engkwentro ng sundalo at NPA sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro. Sa huling tala ng Cebu PDRMO, isang kumpirmadong namatay habang 38 naman ang patuloy na hinahanap ng mga rescue team matapos gumuho ang isang landfill kahapon sa Barangay Binaliw, Cebu City. Ayon sa BFP, pahirapan ang rescue operations dahil hindi matatag ang ibabaw ng lupa at mapanganib sa bigla ang pagguho. Hindi pa kasama dito ang masangsang na amoy ng mga basura. 12 individual naman ang nasagip sa pagguho ng mga empleyado ng nasabing material recovery facility. Nangyari ang landslide alas 4 ng hapon kahapon kung saan nakarinig ang mga residente ng sigaw mula sa mga natrap na empleyado ng landfill. Anong pangalan mo? What's your name? Chantal, you just calm down. We were going to help you, okay? Nakita na kahapon ng mga sundalo ng 203rd Infantry Battalion ang PhilAm na si Chantal Anicoche na nawala sa gitna ng bakbakan ng militar at NPA noong January 1. Ayon kay 203rd IB Commander Brigadier General Melencio Ragudo, natagpuan si Anicoche bandang alas 2 ng hapon nitong Huwebes. Natagpuan si Chantal na nagtatago sa isang hukay, mga 500 metro ang layo mula sa encounter site. Kasama ni Anicoche ang 2 estudyanteng sina Stephanie Borinaga na hinahanap ng kanyang pamilya at ang nasa wing si Jerlyn Rose Daidora. Sa ginanap na press conference ng Buklod Kapayapaan, naghihinagpis ang nanay ni Jerlyn na si Nanay Merlinda sa pagkasawi ng anak. Makasakit po sa isang magulang na isang OFW na ina-expect mo tuwing uuwi ka, masaya ka kasi yun lang yung time na mayayakap mo yung anak mo. Ayan po sa amin ang pinakamasaya, pero itong pag-uwi ko po, hindi ko po ito inaasahan ng ganun. Parang naisip lang namin na baka na-hold up o nakuha yung bag, kaya yun nakita yung ATM niya. Pero sa mangyayari po sa kanya to, hindi po talaga namin yan lahat inaasahan. Huling nakita ng pamilya Daidora ang kanilang anak ng December 24 hanggang ma-recover ng 203rd IB ang ilang mga gamit ng estudyante sa encounter site nitong January 1. Ayon naman sa Buklod Kapayapaan, hindi anya ito isolated case at kailangang managot ang mga groomers at recruiters ng NPA. We stress the importance of rejecting misleading narratives surrounding the circumstances of the January 1, 2026 incident in Abra de Ilog. Claims that Jerlyn and Stephanie were merely researchers doing immersions in Mindoro are desperate fabrications woven by the CPP, NPA, and DFP and its legal machinery to escape accountability. At sa sports balita, tuloy-tuloy ang winning streak ni Pinay tennis star Alex Yala dahil pasok na ito sa semifinals ng ASB Classic sa Auckland, New Zealand. Mabilis na balitang hatid ni Enzo Laca. Semifinals bound na ang ating pambato na si Alex Yala matapos itong talunin si Magda Linette ng Poland. Dinomina ni Yala ang 2 sets ng kanilang laban na tumagal ng 1.5 oras. Natapos ang laban sa score na 6-3, 6-2. Inamin ni Yala na nahirapan siya kay Linette dahil isa itong solid at consistent player. Masaya rin si Yala dahil maganda ang nilaro niya sa laban. Na-handle niya ang external factor tulad ng lakas ng hangin sa court. Makakalaban ni Yala sa semi si Wang Shiyu ng China. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga up-to-date na balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabibilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-share din ang All TV News PH sa Facebook at YouTube at makinig sa All Radio 103.5. Mapapakinggan nyo na rin po kami ngayon sa Spotify. Ako si Ralph Lopez. Happy weekend!